Hindi lahat ng sugat ay dumudugo. May mga sugat na dumarating ng nakangiti. Tahimik ang opisina kinabukasan. Hindi na tulad ng mga nakaraang araw na puno ng bulungan at tensyon. May kakaibang katahimikan, parang bagyong pansamantalang huminto. Bago muling manalasa, naglalakad si Elena sa hallway ng may mas maingat na hakbang. Hindi na siya naghahanap ng mga matang mapanghusga. Hindi na rin siya umiilag. Sa bawat lakad niya, dala niya ang bigat ng katotohanan ngayon lang niya lubos na tinanggap na hindi lahat ng kaaway ay sumisigaw. Sa loob ng boardroom may isang bagong presensya. Isang lalaking maayos manamit, mahinahon magsalita, at may ngiting kayang magpalambot ng loob. Tahimik lang siyang nakaupo sa dulo ng mesa, parang tagamasid, parang walang pakialam sa gulo ng nakaraan. "Good morning!" Magalang niyang bati nang pumasok si Elena. "Matagal na kitang gustong makilala." Ngumiti si Elena. Magalang, ngunit may distansya. "I'm here to help," dugtong ng lalaki. "Hindi ka dapat nag-iisa sa lahat ng pinagdadaanan mo." Sa kabilang dulo ng mesa, napansin ni Elena ang reaksyon ni Claudia. Hindi galit, hindi iritado, kundi hindi komportable. Isang mabilis na sulyap, isang bahagyang pagigting ng panga, at doon unang tumunog ang babala sa isip ni Elena. Hindi ito simpleng kakampi. Habang nagpapatuloy ang meeting, ang lalaki ang nagsalita ng may mahinahong tono. Walang paninira, walang akusasyon, puro pag-aalala. "Siguro," wika niya, "kailangan lang nating siguruhin na malinaw ang lahat para sa kapakanan ng kumpanya, para rin kay Elena." Mga salitang parang tulong, pero bawat linya ay may tinik. Napansin ni Mang Arturo na tahimik lang sa gilid. Ang isang detalye, ang paraan ng pagbanggit ng lalaki sa mga lumang petsa, mga pangyayaring hindi basta-basta alam ng kahit sino. Paglabas ng boardroom, hinila niya si Elena palapit. "Anak," mahina niyang sabi, "mag-ingat ka." "Kanino po?" tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Mang Arturo. Sa taong masyadong maayos magsalita, sa taong parang kakampi ng lahat. Hindi agad sumagot si Elena, pero sa gabing iyon hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang ngiti ng lalaki, ang paraan ng kanyang pagsasalita, at ang kakaibang reaksyon ni Claudia. Parang siya man ay hindi kontrolado ang sitwasyon. Kinabukasan, may kumalat na balita. Isang internal review. Hindi galing kay Claudia, hindi rin lantad na akusasyon. Isang rekomendasyon lamang galing sa bagong mukha sa board. Tahimik na atake, malinis sa papel. Pero malalim ang tama. Hinarap ni Elena si Claudia sa hallway. "Alam mo ba ito?" tanong niya. Ngumiti si Claudia, ngunit hindi tulad ng dati. May bahid ng inis, may bahid ng takot. "Hindi ako ang nag-umpisa niyan," sagot niya. "At hindi na rin ako ang nagdidikta." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elena, may mas malaking anino kaysa kay Claudia. At ang aninong iyon, marunong magtago sa liwanag. Sa labas ng gusali, muling naglakad magkatabi sina Elena at Mang Arturo. "Hindi lahat ng laban ay sa sigaw," wika niya. "Minsan sa katahimikan mo malalaman kung sino ang totoo." At sa katahimikang iyon, pinili ni Elena na hindi magmadali. Hindi pumatol. Hindi nagbitiw ng salita. Sa halip nagmasid siya. Dahil ang laban na ito hindi para sa galit, kundi para sa katotohanang dahan-dahang inilalantad ang sarili. Isaya 40:4. "Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas, isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot, kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. May mga kaaway na sisigaw para takutin ka. May mga kaaway na duduraan ka para pabagsakin ka. Pero ang pinakadelikado ay ang kaaway na tatawag sa sarili niyang kakampi mo." Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Salikod ng Dura at Dugo. Kung naniniwala kang kahit sa gitna ng katahimikan ay dapat manatiling matatag, isulat sa comments ang salitang "Kasmart". I-share mo rin ito sa isang taong kailangang paalalahanan na hindi lahat ng ngiti ay ligtas. At abangan ang susunod na episode ng Salikod ng Dura at Dugo. Dahil ang tunay na laban ay nagsisimula kapag natutunan mong maghintay at umatake sa tamang oras. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.